Halos naikot na ng Born to be Wild ang Pilipinas para makapagdokumento ng iba't ibang wildlife. Pero may ilang probinsya na hindi pa namin naabot at mapasok-pasok. At ngayong 17th anniversary ng Born to be Wild, oras na para dayuin sila. Sa 17 years namin na pagdodokumento ng mga wildlife, hindi pa rin nawawala yung kilig ko, no? Yung adrenaline rush mo pag nakakita ka ng mga critically endangered species na parang alam mong baka mamaya next week wala na sila. Hindi biro yung 17 years of wildlife documentaries. Oo, madami na kaming natutunan, madami na kaming nadiskubre at napuntahan. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwedeng tumigil doon. Dahil marami pa rin tayong pwedeng madiskubre at matutunan kung pipiliin natin ang kalikasan. Ang target ng aming team ngayon, maabot ang Basilan at Sulu. Nung na-inform ako na Basilan ang assignment ko, mixed emotions. Number one, excitement because hindi pa kami nakakapunta rito. Worth it naman dahil talagang we were all pleasantly surprised. Yung Sulu, never ko napuntahan yan. I don't have any idea what happened after the war. And imagine the species of wildlife that has never been documented on film. These animals are competing for food, they're competing for their habitat. Hindi lang sila nakikipag-away ng walang dahilan lang, ng ganun-ganun lang. They're actually competing for their survival. Our endangered wildlife species dito sa Pilipinas, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya tayo nandito para tayo maging boses nila. Kasama natin sa advokasiyang ito ang mga eksperto na may kanya-kanyang specialization. At nakasama natin sila since day one ng Born to be Wild. Sana ay ituloy ng Born to be Wild ang kanyang mission to inform the public about how important Philippine biodiversity is and why it should be saved. You actually go as far as those poorly known individuals or those least important kung tingnan sa mga tao, and also tackling those stories that hardly people would actually give attention to. Yung Born, siya lang nakita kong documentary sa Pilipinas in terms of its storylines on wildlife. Para yung mga tao ay ma-educate about wildlife. Sa inyo, unang narinig ng mga tao na may ganito pala tayong uri ng species na bayawak na kumakain ng prutas. Bago siyang discovery, so yung mga ganong information, tingin ko very useful para sa amin. Yung mga information na nade-disseminate ninyo ay nakakadagdag kaalaman at nakakatulong sa aming information campaign. Pero sa ngayon, hindi lang mga eksperto ang nakakasama natin sa pagbibigay boses sa mga buhay ilang. Dahil kahit mga residente at iba't ibang government agencies ay seryosong nakikilahok sa pagprotekta sa kalikasan. Ang matutulong po sa inang kalikasan, huwag po magtapon ng basura kung saan-saan po. Pupulutin po namin, tapos po itatapon po sa tamang basuran. Bilang isang Muslim po na naninirahan sa probinsya ng Sulu o sa Pilipinas, in the Islamic point of view, maliit na buhay man yun o malaking buhay man yan ng hayop o buhay ng tao, kailangan natin protektahan at pangalagaan. The instance po na meron pong nakita po kaming umuusok dyan, nakipag-usap kagad kami, nire-report namin, and then say no sa pag-uuling, pagpuputol, kasi masisira po yung lake. My promise to nature is to continue to protect and educate the Filipino people na hanggang kaya ko pang mag-shoot
sa matatarik na lugar, sa malalalim na parte ng dagat, maintindihan yung mga wildlife. Inang kalikasan, pinipili kita kasi napakaganda mo. I promise Mother Nature that I will do my very best in all my being to uplift and uphold and take care of her for as long as I can. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.